Kung gusto mong bumilis sa running mo, kailangan mong mag-train ng mabilis. Yan ang comment sa isang video ko about Zone 2 kung saan na-mention ko na nakapag-sub 25 ako sa aking 5K at saka nakapag-sub 2 ako sa aking half marathon or 21K. Tama siya. Kung gusto mong ma-optimize yung top end speed mo, well, you have to introduce speed work sa mga training mo. Pero, para sa akin, kung isa kang beginner, ito opinion ko lang naman, kung isa kang complete beginner, kalimutan mo muna yung speed work. Para sa akin yan kasi yung biggest factor kung saan mag-e-improve ka as a beginner is yung easy run, yung jogging. Number 1, makaka-build ka ng aerobic base dyan. Mabibuild mo yung endurance mo. Yung pundasyon kasi sa running, ang pinakamalaking bagay dyan, kung pyramid yan, ang pinakamalaking part dyan is yung aerobic base mo. Yung hangin mo na masusustain yung mabilisang takbo mo. Kasi makikita mo, paminsan-minsan, may iilan dyan na nasa daan, tumatakbo, iilang wala pang 1 kilometro, titigil na kasi di maganda yung aerobic base nila para masustain yung takbo nila. Pangalawa, makakatulong yan para maging consistent ka. Maka-accumulate ka ng malaking volume ng running. Volume in terms of time on feet, saka in terms of mileage, yung gaano kahaba o kalayo yung natatakbo mo sa isang week or per week basis or per month basis. Ako personally, nung nagsimula ako, first month ko pa lang nakatakbo ako ng 179 kilometers. Dahil yun sa mga easy run ko lang. So yung sumunod na mga buwan, 200 plus na. Last month, nag 234 ako. The other month pa, yung nasundan is 230 kilometers. So roughly, mga around 50 to 60 kilometers per week yung tinatakbo ko. Easy run mostly. Tapos yung musculoskeletal system mo, mga buto mo, kalamnan mo, tendons, magkakaroon din ng adaptation, lalakas para at least hindi ka maging prone sa injury. So hinay-hinay na lalakas yan kumpara sa mga high intensity exercise na mabibigla yan. Kung mabibigla yan, maaring ma-injury ka. Yun nga, yung nababasa ko, marami akong nababasa dito sa aking account na nagko-comment sila sa mga videos ko or minsan nagsesend talaga ng message na yun nga, na-injury yung tuhod nila, may IT ban sila or shin splints. So ganun yung naging problema nila dahil andun pa sila sa beginning stage ng kanilang running era, tapos syempre napasobra yung kanilang pagtakbo and maybe masyado silang agresibo sa pag-improve ng kanilang mga time, mga oras nila, to the point na andun yung mentality nila na no pain, no gain. Andun din ako, dati-rati ganun din ako. Pero nung na-realize ko na yung magpapa-improve or yung biggest factor na makakapag-improve sa akin is yung easy run lang, well, change of heart na. So, yun yung talagang pinopromote ko dito. I'm not saying na huwag kayong mag-speed work, pero bigyan mo muna yung sarili nyo ng time para ma-develop yung mga kalamnan nyo, buto nyo, yung aerobic base nyo, na makapag-adapt siya. Saka na kayo mag-introduce slowly, hinay-hinay ng speed work. Diyan papasok yung tinatawag na 80-20 rule. Kung baga, 80% of the time, yung tatakbuhin mo, kung tatakbo kayo ng 5 beses sa isang linggo, yung 4 dyan, dapat slow or easy run lang. Mga easy lang yan. Yung isa, yung speed work, yung 20%. So kung ibabase natin sa mga studies yan, actually, merong nagsusupport dyan. Kasi majority ng volume ng mga elite runners, easy run. Tapos yun nga, icing on the cake yung speed work nila. Pero namumondo sila sa aerobic base nila, sa mga easy runs nila. So yun. So hindi ko kinokontra yung sinabi niya na dapat kang mag-speed work. Actually, yes, totoo yan. Kailangan mo mag-speed work kung gusto mo talagang ma-optimize pa yung performance mo. Pero kung beginner ka pa lang, magsimula ka muna sa mga easy runs. Kalimutan mo muna yung speed work na yan. Darating at darating ka rin dyan.